Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa. Mukhang kumbaga, kung konti lang po yung umaattend ng rally, wala po akong problema kasi minsan konti lang din naman yung mga rally na umaattend eh. Kaya lang yung pangangantsaw eh. 2 milyon yung umattend. Kinantsawan nyo pa rin, Karen King. Thank you very much sa 320 yen. Konnichiwa Kuya Badong at sa lahat. Konnichiwa. Napakakonti ninyo. Pero ang lalakas ng loob ng kantsawan, yung malaking rally ng INC. Tsaka yung timing eh, yun po yung timing. Kung ordinary po yan, nagpalamig muna sila. Eh hindi eh. Nanawagan agad eh. Parang tatapatan namin. Parang ganun yung dating eh. Kung ako organizer niyan, magpapalipas muna ako na 1 buwan. Kasi katatapos lang, araw pa lang eh, di ba? Wala pa yatang 1 linggo. Buhat no nagrally yung milyon-milyon na nagrally na antay. Kaya nagmumukha po, kahit na ano pong paliwanag ninyo, daanin nyo na naman sa media, nagmumukha po talagang kaunti lang ang naniniwala na dapat ma-impeach si BP Sara. Eh sa totoo lang, maski yung pinagbatayan nyo, hindi naman, niloloko nyo pa rin yung tao, hindi naman po totoo na 41%. No? 19% lang po sa SWS. Dahil yung 55% na nagsabi na hindi naman sila sumasang-ayon o hindi rin naman sila tumututol, ibig sabihin hindi po nila alam na may nagaganap na impeachment, eh kasama po ron, di ba? O yun yung problema. Naknang po pa, nakapatay pala yung ads ko. Okay, yung timing po nyo na bigla kayong bakit ako naka-off pa rin? Ayun. Yung timing po na bigla nyo susundan, katatapos-tapos, press na press pa lang po, yung napakalaking rally ng INC, tapos mananawagan kayo ng pro-impeachment naman, is top, no? Eh di nagmukha lang kayong literal na hindi po tanga eh. Nagmukha kayo talaga kasasabi ko lang patsabilyo eh. Mahirap ka talaga umintindi. Sinasabi ko, may mga maliliit din namang rally. Hindi naman po nakakahiya, karapatan naman ng tao na mag-rally. 'Di ba? Pero, yung tatapatan ninyo at kinakantsawan ninyo na yung rally na milyon-milyon ang dumalo ay minority. Tapos magpapakita kayo na 30 lang. Bakit sa inyo ba yung INC? Eh kung yung INC nga, nire-recognize kami. Alam niyo po ba nung sa
mismo yung speaker po ng mga INC. Eto kasi mga to, mga tukmol. Umatin kami ron hindi dahil yung paniniwala namin hindi dapat ma-impeach si BP Sara, no? Ngayon, kung pinagbabawalan nyo kami na umatin sa rally ng INC, hindi naman kayo INC. Hindi naman kayo INC in the first place. Bakit nyo kami pinagbabawalan? Wala na kaming problema dyan. Huwag nyo na pong problemahin yan. Ang pinoproblema, ito kasi yung timing ninyo. Hindi ko naman sinisisi yung mga maliliit na rally. Malaking rally, konting rally, maliit na rally, pwede po. Alam nyo, marami na pong rally na nagpakita kami na kaya naming isustain. Libo. Kaya naming isustain araw-araw. Yung KOJC lang dito sa may na pinangungunahan ng ating Senator Pastor Quebuloy. Nung sila po ay nagrally dyan na marami po o karamihan po o lahat po ng KOJC member ay Duterte. Yan po, nilahukan po yan ng mga Duterte, KOJC, Pastor Quebuloy group. Sustain po yan. 1 linggo po yan. Libo po araw-araw. Hindi nyo kaya yun. Dito po sa EDSA Shrine, huli nga yung shrine kasi parami na ng parami. Tapos po yung mga maisog rally. Libo-libo po yan. Kada rally ng maisog, libo. Meron na pong pruweba yung mga Duterte supporters. May kakayahan kami na mag-conduct ng rally. Hindi ko kinakantsawan yung rally ninyo. Ang problema nyo, timing. Diba? Tignan nyo. Tinapatan ninyo yung EDSA rally namin, EDSA Shrine rally namin. Diba? Nag-rally rin kayo. Pro-BBM. Nagpunta rin kayo doon. Nagmukha kayong tanga. Konti lang kayo. Tapos, wala pang 1 araw. Samantalang EDSA Shrine Rally, mahigit 1 linggo yun. Kung hindi pa binakura ng mga pulis yun, padami ng padami yun. Ngayon, kayo, nagrally kayo, konti. Nagmukha lang kayong engot. Ngayon, eto po ang pinakamalupit sa lahat. Nagrally po, Iglesia ni Cristo led. Hindi nila maintindihan yung Iglesia ni Cristo led. Lagi pa rin nilang sinasabi, Iglesia ni Cristo yan, hindi naman DDS yan. Sinabi ba namin na kami yan? Kayo nga nagsasabi na hina-hijack namin yung Iglesia ni Cristo rally. Di ba? Vlogger nyo nagsasabi na umiepal kami ron. Hindi po kami kailanman umiepal. Nagkataon lang na si Senator Marcoleta ay sinusuportahan namin. Masama ba sumuporta? Nagkataon lang na tumakbo sa Duterte si Marcoleta. Pero si Marcoleta po ay walang dudang Iglesia ni Cristo. Hindi nila naunawaan yan. Akala nila si Marcoleta, pinasukan niya ng political na agenda yung rally. Utot nyo. Planado yung rally na yun. Pati mga magsasalita doon, walang nakalusot doon. Kung sino po yung organize nga Believe nga ako sa mga Iglesia ni Cristo. Ganun pa sila magpa-rally, no? Hindi po pwede doon na pupunta at pwede ba ako magsalita? Hindi po ganun ang rally ng Iglesia ni Cristo. Tapos sasabihin ninyo na nagkaroon ng political agenda si Marcoleta. Sa tingin nyo, hindi naprubahan ng Iglesia ni Cristo yung speech ni Marcoleta, yung mga sasabihin niya? Kayo naman. Ngayon po, ang main speaker nyo si Franz Castro. Bilib na bilib ako, magkakasama na sila. Si Franz Castro,
na anti-Marcos, ngayon kasama nila sa rally. Dapat tinanong nyo si Franz Castro, hindi ka na ba anti-Marcos? Huwag nyo naman po sabihin nilangaw, binangaw po sila. Ang nakakahiya po ron, immediately after, wala pang 1 linggo. Dapat nagpalipas muna kayo. No? Nagpalipas na muna talaga kayo dapat. Para sa ganun, hindi kayo pinagtatawanan. Ang problema pa, kinakantyawan nyo pa kasi yung Iglesia Rally. Yung INC-led rally, kinakantyawan nyo pa, kaya kayo nagmumukhang tanga ngayon. Biruin nyo, sabihin nyo na minority lang yung Iglesia. Ang katwiran po nila, bakit po minority? Kasi ganito, no? Konti lang naman daw talaga yung Iglesia. Ang pinakamarami raw, Katoliko. O, tanong ko, bakit sa Katolika ba walang pro-Duterte? Nasolo nyo ba yung Katoliko? Solid ba ang Katoliko na lahat ay anti-Duterte? Utot nyo, mas marami sa Katolikong pro-Duterte. Boss, pasuyo kay Dudes Abad, pa-jacket, salamat. O Dudes Abad, mag-comment ka lang Dudes Abad para hindi tayo, para madyakitan ka. Mga tanga talaga to. Si Franz Castro nga sumuko. Nakinig ba kayo sa speech? Ayun ang problema niyo eh. Dito kayo nakikinig sa akin eh. Makinig kayo kay Franz Castro, yung speaker niyo sa rally. Sumuko na nga eh. Wala silang mapapirma. Hindi niyo ba naintindihan yun? Isa pang sumuko. Etong si Mike Abe. O, pinakikinggan ko kanina eh. Sinisisi po ni Mike Abe kung bakit wala po nangyayari sa impeachment dahil daw lahat daw ng nagaganap sa Kongreso ay si Martin, dumadaan kay Martin. Okay, kaya po yung impeachment sinabi niya yun eh, dumadaan kay Martin lahat. Hindi ko alam kung bakit. Dahil takot na takot si Abe. Parang si Dilima yan si Abe. Takot na takot si Abe na makabalik yung mga Duterte. Kaya banat dito, banat doon. Pati si Martin, binanatan na. Na kaya daw hindi nag-impeachment pa rin dahil inaawat ni Martin Romualdez. Yan yung problema nyo, di ba? Eto mga to, impeach. Ngayon lang, kapapakinig ko pa lang kay Franz Castro. Wala silang makuwang nakikiusap nga sa inyo. Kumbinsihin nyo raw yung mga congressman nyo para pumirma sa kanila. Kumbinsihin nyo yung mga congressman nyo para pumirma sa impeachment. Ibig sabihin, walang pumipirma. Kawawa naman. Ano lang kayo, mag-heart lang kayo dyan para may silbi tayo. Asa na yung anong pangalan nun? Ng in-sponsor ni Kap Elsar. Dudes Abad. Asan ka na, Dudes Abad? Bakit po takot na takot si Abe? Alam nyo na, tanggal. Tanggal ka na sa PTV4. Pag upo ng mga Duterte, tanggal ka na sa PTV4. Wala ka ng trabaho ulit. Vlogger ka na lang. Yan po, takot na takot yan eh. Kasi hindi po naman sanay mag-i-oposisyon yan eh. Kung sino nakaupo, nagsisip-sip yan eh. Ang dami mong binanat sa mga Duterte. Nakakahiya na, no? Marites Sonsona, thank you very much sa 20. Pero wag po natin sabihing nilangaw, binangaw po sila, binangaw. Ayan, kawawa naman. Inimbitahan nyo ba si Mike Abe at si Coach Bukbok?
Pati sarili niyo yata mga vlogger, hindi dumalo. Mga vlogger niyo yata, ayaw dumalo sa rally. Paano kayo makakapag-imbita niyan? Sarili niyong vlogger. Marites Sonsona, thank you. Okay, punta po tayo rito sa medyo malupit-lupit na talakayan, no? Ako, nalungkot po ako. Kung ako po iglesia, malulungkot din po ako. Kasi, buong akala, eto talaga, totoo po yun eh. May sinabi po si BBM, hindi na siguro natin malaman. Yan yung problema minsan kay BBM eh. Yung buong rally na to, in support, kay BBM sa sinabi niya na ayaw niya ng impeachment kay BP Sara. Yan. Yung rally na yan, paulit-ulit doon, naroon po ako sa program, inuulit-ulit po before yung actual program, yung mga pre-program, sinasabi po yung kino-quote po, hindi lang po Cristo Rally, Peace Rally, ay suporta kay BBM sa sinabi niya na ayaw niya ng impeachment, gusto niya magtrabaho yung mga government official. Ang impeachment kasi, matitigil yung trabaho. Yung Senado at Kongreso, matatali sila sa impeachment. Pero yun hindi gagalaw yung Senado. Dahil manunumpa yung mga senador bilang mga judge na impeachment court. Hindi po sila gagalaw. So lahat po to buong inuulit po yung sinabi ni BBM na yun. Na in support sa sinabi ni BBM na wag i-impeach si BP Sara dahil wala namang mahihita sa impeachment. Ngayon, nung nagsalita si Enrile, na kesyo yung opinion niya sa rally, yung sinasabi niya kasi, agrees with the opinion of Chief Presidential Legal Counsel that following the stance of Iglesia ni Cristo on the impeachment cases against Vice President Sara Duterte could present problematic consequences for the country. Hindi ko po maintindihan kung bakit po magkakaroon ng masamang consequence. Ang gusto lang naman ng Iglesia ni Cristo, hindi lang naman po ipatigil eh. Kung hindi magtrabaho yung mga senador at congressman para yung totoong problema. Ngayon, kung ang tinatanggap po natin, okay lang po yun eh, kung nakakagampan po sila ng trabaho eh. No? Kung nakakagampan po ng trabaho yung mga congressman at mga senador, malamang hindi po mag-rally yung mga Iglesia ni Cristo. Kitang-kita po ng buong Pilipinas eh. Ang tinatrabaho na lang ng mga senador at congressman, pabagsakin yung mga Duterte. Wala nang pakialam kung kasi hodang mataas ang presyo ng bilihin, kasi hodang dumadami yung mahihirap, kasi hodang hindi na tayo makaahon, walang proyekto. Sa kabila ng mga pagbanat sa mga Duterte, putya, yung tinatrabaho yung budget natin para patronage politics. Yun po yung gustong i-correct. Ang linaw po ng mensahe ng INC Rally, no? Hindi to simpleng kalimutan natin yung mga saligang batas, basta iligtas natin. Ganun nila pinalalabas eh. Yung Iglesia ni Cristo, wala nang pakialam sa saligang batas, gusto lang nilang iligtas si BP Sara. Hindi po. Ang gusto nga ng INC, magtrabaho naman kayo, huwag panay Duterte. Ngayon, kung talagang gusto ninyo na busisiin ang lahat busisiin, hindi lang yung Duterte. Ang dami pong confidential fund eh. Obvious naman na Duterte lang po yung binuksan yung confidential fund.
Ang linaw nakikinig lang ako putya. O, kala ko nga nung una talagang pro Marcos pala yata 'to. Alam niyo nagdududa na nga akong sumali kaya lang pinanghahawakan ko yung sinabi nung Iglesia ni Cristo, yung mga anchor na Net 25, pinanghahawakan ko yun. Na sila ay anti-impeachment. Kaya ako naroon. Pero inuulit-ulit kasi nila, ito ay bilang suporta kay Pangulong Marcos. Tignan po ninyo, baliktad po. No? Yung mga pro-BBM vlogger, kumukontra sa sila yung pro-impeachment. Samantalang yung presidente ng Pilipinas, inulit pa rin, kahit na sumasang-ayon siya kay JPE, inulit pa rin na wrong timing lang daw. O yan, dyan tayo pupunta. Alam nyo, kung ako Iglesia ni Cristo, magtatampo ko sa Pangulo. Dahil alam ng mga Iglesia ni Cristo, kaya kami nagrally, sinabi mo ayaw mo ng impeachment. Naniwala kami sa iyo na magtrabaho. Yung mga tao, nalutasin yung mga problema. Huwag tumutok sa pagpapabagsak sa mga Duterte, kung hindi, magtrabaho, lutasin yung kahirapan, lutasin yung korupsyon. No? Tapos ngayon, nagsalita lang si Enrile. Putya, kami na masama. Tama raw si Enrile. Biglang ang tono na ngayon. Ito po ang sinabi ni ni Pangulong Ang sinasabi kasi ni Enrile, baka maging president yan Maging president siya na magpakitang gilas lang yung sila na masusunod, hindi na yung proseso ng batas. Yung pong impeachment kay BP Sara, hindi naman po yan dulot ng proseso ng batas Yan po ay dulot ng trinabaho nila si BP Sara. Hindi naman po yan, Okay, tanyo. Ako pa raw ba naniniwala kay Marcos? Ang sarap talaga kausap ng mga to. Sana po inuunawa nyo, Tagalog naman yung sinasabi ko Sumuporta kaming mga Duterte. Ang lahat po ng Duterte ngayon ay anti-Marcos. Kaya kami sumuporta kahit paulit-ulit yung iglesia na sila'y sumusuporta kay Pangulong Marcos dahil anti-impeachment yung rally na yun. No? Anti-impeachment si Marcos. Ayaw niya na impeachment. Ngayon, bago na di ba? Bago na ngayon yung sinasabi ni Marcos Hindi po kami naniniwala kay Ang mga Duterte po ngayon, anti-Marcos na. Ngayon, kung Duterte po kayo, pro-Marcos kayo, puti, hindi kayo Duterte niyan. Matapos pagtulungan si Sara Duterte, matapos 4 na komite nag-iimbestiga kay Tatay Digong, sasabihin nyo, Duterte pa rin kayo. Maka-Marcos pa rin kayo na Duterte. Unawain nyo lang po yung sinasabi ko. Hindi po ako naniniwala kay Marcos. Okay. Sabi naman ni Marcos, ito po. Well, JPE, Juan Ponce Enrile, is one of our best legal thinkers in the country. And he is right. Hindi mo na alam kung ano talaga Tama daw si Enrile na mali daw yung INC. Sabi ni Marcos. Ikaw lang sinuportahan ng Iglesia ni Cristo Ayaw mo nang magkaroon ng impeachment dahil magkakahati-hati pa mga Pilipino. Totoo naman yan Alam po ninyo, nabiyak po, itong magandang paliwanag ng INC. Kaya po nabiyak ang unit team dahil nung sinimulan ninyong tirahin si Vice President Sara Duterte. Gusto nyong ma-eliminate si Sara Duterte. Ayaw nyo maging presidente siya ng Pilipinas. Dahil
may gusto kayong maging presidente ng Pilipinas. Ilihim na lang natin sa pangalang Martin Romualdez. Yan ang gusto ninyo maging presidente, kasunod ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Okay. Ngayon, tama daw si Enrile. There will be president and it will be very problematic. So, nung sinuportahan ka ng iglesia sa panawagan mo na wag impeach si BP Sara, ngayon, imbis na iglesia ni Cristo yung panigan mo dahil sumuporta sa iyo, si Enrile na kumontra sa ginawa ng iglesia, sinuportahan niya. Tama daw si Enrile. Magiging problematic daw tayo dahil sa ginawa ng iglesia ni Cristo. Nakakantsawan pa kayo. Nakakantsawan pa ngayon yung rally na sumusuporta lang sa kanya. Naniniwala naman kayo. Putang, hindi makaintindi. Hindi nga kami naniniwala kay Mark. Paulit-ulit ang puki. Hindi makaintindi ang putya. Hindi nga kami naniniwala. Naniwala ka naman dun. Mahina talaga mga utak ng mga nasa TikTok. Kaya dapat lagi ko magti-TikTok para may tumalino kayo. Okay. Matapos kan suportahan, ang point ko nga, matapos siyang suportahan ng Iglesia ni Cristo sa kanyang panawagan na wag impeach si BP Sara, ngayon, binanata ni Enrile yung Iglesia ni Cristo, kumampi siya kay Enrile na tama daw si Enrile. Magiging president daw. Magiging president ng pangit. Pangit daw na magiging president yung ginawa ng Iglesia. Naintindihan nyo na. Okay. Kaya lang, however, but I still think that even if Congress is mandated to process this, the House doesn't have a choice and the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed. Yung timing na lang. Well, I don't think that now is the time to go through that. Ulitin natin. Ha? Well, I don't think that now is the time to go through that. Total, sa practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Yan po. So ngayon, hindi na po yung tumututol siya sa impeachment kay BP Sara. Inaayunan niya na. Timing na lang. Mali na lang daw yung timing. Ibig sabihin ba, Mr. President, after ng election, sang-ayon na kayo na i-impeach na si BP Sara? Diyan tayo nalungkot, no? Diyan tayo nalungkot. Mga kapatid, na Iglesia ni Cristo. Alam ko, naghihintay kayo ng tugon. Ito na po yung tugon. Sumasang-ayon na siya na dapat ma-impeach si BP Sara. Timing na lang po ang sinasabi niya na mali. Wala nang senador, wala nang congressman, wala nang senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng quorum. And so, as practical matter, the timing is very poor. So, ayusin nyo lang daw yung timing nyo, mga congressman. Titignan natin ngayon kung ano next move ng Iglesia ni Cristo. Ang linaw na no? Hindi ko inuudyokan. Wala pong makakapag-udyok sa Iglesia ni Cristo. Ano ba? Makapangyarihan ba ako? Sa tingin nyo ba may kakayahan ang isang katulad ni Badong na impluwensya ng Iglesia ni Cristo? Manunod ako. Huhulaan ko. Pwede tayong manghula, pwede tayong pero wala po tayong kakayahan na mang-udyokan.